Instead of increasing the percentage of Mindanao in agriculture, 14.3 this year, it now becomes 12.2. What is the explanation of the DBM and the DBCC, the Development Budget Coordination Council Committee, on the reduction of Mindanao? Why reduce Mindanao when we are the breadbasket providing 40% of all the food in the country? So bakit? So we know now the answer. Itong kagustuhan ng Mindanao na mga tao na maghiwalay na lang sa Pilipinas dahil sa mga nangyayari, no, na mga kaguluhan na bunga ng hindi magandang pamamalakad ng kasalukuyang gobyerno. Breaking news! Mindanao hihiwalay na sa Pilipinas. Nako, magandang balita po ito mga kaibigan. Mindanao Independence submitted na sa United Nations. Nako, magandang balita po ito sa ating mga kapatid diyan sa Mindanao, lalong-lalo na po diyan sa Davao, dahil po mga kaibigan, pag nabigyan po ito ng resolution, ay talagang ito po si session, no? Pag nabigyan po ito ng magandang resolution po mga kaibigan, ay talagang magkakaroon na po tayo ng the Mindanao country. So magiging bansa na po ang Mindanao mga kaibigan, hindi na po siya magiging parte ng Pilipinas. Luzon, Visayas na lang po siya. Wala nang Mindanao. Although, ang gusto ko po mga kaibigan talaga, no, to be honest po sa inyo, ang gusto ko talaga federalism po. Pero hindi po ito federalism. Iba po ito mga kaibigan. Dahil kanina lang po guys, no, ayon po sa isang Facebook page ni Mr. J. Sonsa, nabigyan na po ito or naipadala na po ito sa United Nations. Itong tinasabi nilang Mindanao Independence Resolution of UN tabled. So, ito po mga kaibigan ay talagang Federal Republic of Mindanao, sabi nga nila mga kaibigan. Maganda po ito guys. Magandang pangitain po ito mga kaibigan. Although hindi po ako taga Mindanao, no? Ako po ay isang Sugbuanon. Bisaya po ako guys, Visayas, no? Cebu. Gusto ko rin mangyaring ganun eh. Sana po pati Visayas ganun na rin. Hiwalay na rin. So, mga kaibigan, bakit po maraming may gusto na maghiwalay na lang? Di-divorce na lang, no? Divorce. Dahil po mga kaibigan, hindi po kasi tayo nagkakasundo. Palagi na lang po nag-aaway. Palagi na lang po nagbabangayan. Palagi na lang po naghihidwaan. Eh pare-pareho lang naman tayong mga Pilipino. Di ba? Hindi po tayo nagkakasundo kung sino po yung papapaupuin natin. Kasi yung iba ayaw sumunod sa konstitusyon. Meron naman tayong sinusunod na konstitusyon, which is the succession. Alam naman nila yan mga kaibigan, na pag nawala po ang Pangulo, ang susunod po ang Vice President Sara Duterte. Pero bakit po ayaw nila? Di ba? Bakit po kailangan po nilang makikipagdebate pa? Ay nakasulat na po yan sa batas natin, sa konstitusyon ng Pilipinas. Kaya po, nung nakita ko ito guys sa isang Facebook page, galing po ito kay Mr. J. Sonsa, na submitted na po ito sa United Nations. So ano bang ibig sabihin yan, Foodinet? Hiwalay na ba ang Mindanao? Siyempre, marami pa tayong kakaining bigas, no? Marami pang proseso yan. Hindi naman, ang paghihiwalay po, or ang pagdi-divorce, sabihin na natin divorce, hindi po yan overnight, at hindi po yan a walk in the park. Mahirap po yan guys. Marami po siyang dadaanan na pagsubok. Siyempre may debate pa yan, at marami pang iba. Pero mga kaibigan, tandaan nyo guys ha, tandaan nyo ito. Meron na pong president dyan. Kung naalaala nyo, nakwento ko na yata sa inyo yun eh. Nakwento ko na yata dito sa vlog ko eh. Na hindi po naibalik para maging bansa muli
ang Israel kung hindi po dahil sa isang cast vote ng isang Pilipino na si Romulo. Naalala nyo ba yun? Kinento ko na sa inyo yun kasi lang matagal na. Hindi po naibalik ang Israel kung hindi po dahil sa isang Pilipino, dahil nag-cast po siya ng vote. Kasi nga, during the war, World War II mga kaibigan, alam naman natin guys kung anong nangyari po sa mga Hudyo, sa mga Jews, no? Sila po ay talagang parang Exodus, para pong bumalik sa biblical times, na talagang nagkaroon po ng diaspora, no? Na-exile po ang mga Hudyo mga kaibigan at nagkalat po sila sa buong mundo. Naging refugee po sila mga kaibigan. At isa po sa mga tumulong sa mga Hudyo ay ang Pilipinas. Kaya po mga kaibigan, nung gusto na pong ibalik para maging bansa muli ang Israel, para bumalik po ang mga Hudyo doon sa lugar nila, nagkaroon po ng votation. Dahil po sa isang Pilipino mga kaibigan, naging bansa muli ang Israel. Di ba? Kaya po, ang Pilipinas, binigyan po tayo ng special concession. Ano po ang special concession na binigay sa atin? Pag pumunta po tayo sa Israel, wala po tayong visa, mga kaibigan. Dahil po, na-recognize tayo o binigyan tayo ng recognition ng Israel dahil po sa pagboto ng isa sa ating mga kababayan na si Romulo. So napakaganda po mga kaibigan. Pwede po mangyari ito sa Mindanao. Itong kwento ko sa inyo. Dahil kung hindi po tayo nagkakasundo, palagi po tayo nag-aaway. Bawat eleksyon nag-aaway. Ewan ko bakit ganoon ang mga Pilipino. Mas maganda po maghiwalay-hiwalay na lang. Para at least talagang makikita po natin mga kaibigan kung sino po ang uunlad. Sino po ang magiging progresibo. Di ba? Kayo po mga suki, ang ating mga avid listeners, mga subscribers. Ano po ang masasabi nyo dito mga kaibigan? Pag nagkaroon na po ng Mindanao Independence. Ano po masasabi nyo guys? Kayo ba'y agree dito? Payag ba kayo mga kaibigan na hihiwalay na po ang Mindanao sa Pilipinas? Dahil kung yan lang po ang bukod tanging paraan para po magkasundo tayo, ay di gawin na natin. Why not? Pork not. Di ba? Kasi alam nyo, maganda rin yung federal. Di ba? Maganda rin ang federalism. Kasi nga, mga kaibigan, magkakaroon din tayo ng kanya-kanyang charter, no? Magkakaroon po tayo ng state by state. Dahil ang Pilipinas po, mga kaibigan, ay bagay na bagay po magiging federal. Bakit po bagay sa Pilipinas? Dahil archipelagic po tayo, mga kaibigan. Hiwalay-hiwalay po tayo. Hindi po katulad ng ibang bansa na siniswerte po sila, no? Katulad ng Japan, one landmass lang po sila. Singapore, ang pinakamagandang example po na gagamitin natin yung secession ay ang Singapore, mga kaibigan. Nagkaroon din po sila ng independence sa Malaysia at naghirap din sila, mga kaibigan. Dumaan din sila sa maraming pagsubok bago nila nakuha ang kanilang success. Bago sila naging Singapore, isa sa mga magandang bansa, no? Or isa sa mga progresibong bansa ang Singapore. Bago nila nakuha ang kanilang tagumpay, syempre dumaan muna sila sa maraming pagsubok. Kaya po mga kaibigan, kayang-kaya po natin gawin yan sa Pilipinas. Mapayapang kalayaan para sa Mindanao Resolution inihain sa United Nations. Wow, palakpakan naman. Wala ba kayong mga kamay? Palakpakan naman kayo. Yung mga taga Mindanao dyan, palakpakan naman. O, sino ba mga taga Mindanao dyan? Ha? Wala ba kayong mga kamay?
magandang balita po ito para sa inyo dahil mukhang hihiwalay na po ang Mindanao sa Pilipinas. Ito po ang nakita ko sa isang Facebook page kanina. Ipakita po natin para meron po tayong katibayan mga kaibigan na talagang umaksyon na po ang United Nation. Ayan po mga kaibigan. Ipakita natin para may katibayan po tayo. Oh, yung mga taga Mindanao, congratulations sa inyo. Advance. Ha? Yung mga taga Mindanao, advance po. Congratulations sa inyo. Tuwang-tuwa po ako. Ako po'y masayang-masaya. Dahil pag ito po'y natuloy mga kaibigan, nako, alam ko na ang susunod, Visayas na. Yay! Ako po, sabi ko nga sa inyo guys, hindi po ako taga Mindanao. Ako po'y isang Sugbuanon. Ako po'y proud Cebu, no? Bisaya, proud Bisaya. So, pag nangyari po ito, pag nangyari po ito na magkaroon po ng Mindanao Independence, sana po ang Visayas naman ang sunod. Sana. Dahil nakakainggit. Alam niyo mga kaibigan, sinabi ko na sa inyo ito kanina na gusto ko talaga federalism. 'Di ba? Kasi pag federalism po, ganun din naman 'yan eh. May mga state po tayo. Pero syempre guys, iba kasi pag independence. 'Di ba? Independent, no? Ibig sabihin, hindi na po sila parte ng Pilipinas kasi pag federal, parte pa rin sa Pilipinas ang Mindanao at saka Visayas. Pero pagdating po sa secession mga kaibigan, magkakaroon na po ng bagong bansa. Magkakaroon na po ng bagong bansa sa mapa, which is kung matuloy po ito, the country of Mindanao na po ang tawag sa kanila. Bansa na po ang Mindanao mga kaibigan. So, ano ba mga advantages dyan? Marami po. Huwag na natin pag-usapan yung mga disadvantages. Punta po tayo sa mga advantages. Number 1, talagang matututukan po nila ang kanilang mga locals or yung domestic. Talagang mariretain po nila ang kanilang mga kayamanan, ang kanilang mga resources, ang kanilang revenue. Hindi na po mananakaw doon sa national. Ito hindi po ito totoo pong nangyayari yan. 'Di ba? Kinukuha nila yung mga resources, mga revenue at ninanakaw lang po doon sa national. Totoo 'yan, hindi po marites 'yan. 'Di ba? Totoo naman talagang nangyari 'yon. Na ang kita ng bawat lungsod ay napupunta sa national at doon binubulsa. Kaya hindi po umuunlad. Kasi aminin na po natin mga kaibigan, marami pa pong lugar sa Pilipinas na hindi pa po umunlad. Aminin na po natin guys, dahil po sa korupsyon. Saan po nanggagaling ang korupsyon? Saan po nanggagaling ang korupsyon? Doon sa national. Sa imperial. Manila Imperial. Ay, nakakahiya. Kaya po mga kaibigan, mas maganda po kung hiwalay na lang. Hindi na po federal. Hindi na po ito federal kasi iba na po ito eh. Magkakaroon na po ng sariling flag ang Mindanao. May sarili na po silang bandila. So Fudinet, ano na po mangyayari sa Pilipinas? Tuloy pa rin ang Pilipinas. Pero pag ito po ay nabigyan ng resolusyon ng United Nation, ay talagang marami po makikinabang po talaga dito 100% ang mga taga Mindanao. Dahil alam naman natin guys, hindi po natin pwedeng i-deny na ang taga Mindanao po ay palaging kawawa. Bakit ko po sinabing kawawa? Hindi po sila binibigyan ng budget. Sa katunayan, si Paulo Duterte, apat sila na mga congressman na hindi tumatanggap ng budget. So pag nagkaroon po ng hiwalay-hiwalay, pag nagkaroon po ng Mindanao Independence, talagang makikinabang po sila dito mga kaibigan. Hindi na po sila maghihirap, wala na pong korap,
At syempre mga kaibigan, magkakaroon na po sila ng sarili nilang bansa, sarili nilang government. Kaya ako po'y tuwang-tuwa po mga kaibigan. Dahil sabi ko nga sa inyo guys, meron kasi nag-comment sabi hindi naman matutupad yan dahil wala namang pakialam ang United Nations. Mali po kayo. Mali po. May pakialam po dito ang United Nations. Sabi ko nga sa inyo, nagkaroon na po ito ng president. Ano po ang nangyari dati? Nung nagkaroon po ng gera, World War II, pinalayas ang mga Hudyo doon sa kanilang lugar, Israel. Nabura sa mapa ang Israel. Talagang binura sila mga kaibigan. Pinalaya sila. Diaspora. Exodus. Para po yung nangyari nung biblical times. Panahon po ni Moises. Pero nung natapos po ang World War II, gustong ibalik ang Israel ng United Nations. Gusto nilang makuha ang bansa. Gusto nilang maibalik ang Israel at magiging bansa muli. Kaya po nagkaroon ng botohan. Ayun, panalo ang Israel dahil po sa isang Pilipino. Kaya po mga kaibigan, nagkaroon po ng Israel. Nagpapasalamat po ang Israel sa Pilipinas dahil po kung hindi po dahil doon sa isang Pilipino na nag-cast ng vote, wala pong Israel mga kaibigan. Di ba? So, mangyayari po yan sa Mindanao. Yes! Hindi lang po sa Mindanao. Baka po ito na po yung solusyon natin. Para tayo po'y magkasundo na. Hindi na po tayo mag-away-away. May mga sarili na po tayong mga bansa. Sana po. Dahil hindi po tayo nagkakasundo hanggang ngayon. Naghiwalay-hiwalay na po tayo mga kaibigan. Kahit yung mga pamilya nag-aaway, mga kaibigan nag-aaway, mga relatives nag-aaway dahil po dyan sa politika na yan, mga hinayupak na yan. Kaya kung gusto nyo matigil itong awayan, hidwaan, bardagulan, maghiwalay-hiwalay na lang po tayo. No choice. So ito po basahin po natin Basahin po natin mga kaibigan para po mapatunayan talaga natin. Okay? Ayan po. Basahin natin guys. Sabay-sabay nating babasahin. Lakihan lang po natin. Ayan Breaking, a resolution for Mindanao's independence has been formally submitted to the United Nations. Yes! Amen! Amen! Galing! This is a historic moment that could reshape the map. The formal plea for Mindanao to become a sovereign nation separate from Philippines is now on the table at the world's most important diplomatic body. Yan klaro yan klaro yan, ulitin ko The formal plea for Mindanao to become a sovereign nation separate from the Philippines is now on the table at the world's most important diplomatic body, which is the United Nations. Yan, klaro yan mga kaibigan Hindi po yan gawa-gawa lang Baka sabihin nyo, gawa-gawa lang natin. Kahit puntahan nyo po itong mga Facebook page na to. Puntahan nyo po si Mr. J. Sonsa, ganun din. Andun din ito sa page ni Mr. J. Sonsa. So mga kaibigan, ito po ang nakalagay dito. Lakihan po natin. Ayan The organizers behind this move are urgently calling for calm and unity. They emphasize that this journey must be purged through peaceful dialogue, legal processes, and respect for all from the islands of Mindanao to the entire Filipino nation. The road ahead will be a long and complex, filled with debate and deliberation. But today marks a significant turning point. The conversation has officially moved to the global stage. What are your thoughts on this development? Share your perspectives respectfully below. So mga kaibigan, mag-comment daw kayo kung anong po masasabi nyo dito, lalo na po ng mga taga Mindanao. Dahil ito po ay talagang pag-uusapan na po
Pag-uusapan na po ito guys, globally. Ibig sabihin, pag sinabi mong globally, marami po ang sasali dito sa debate, mga kaibigan. Hindi lang po Pilipinas, kung hindi buong mundo po. Pag-uusapan po ito, mga kaibigan, kung ano po ang gagawin dito sa secession po ng Mindanao para magkaroon po sila ng independence. Napakaganda po ito, mga kaibigan. Napakagandang pangitain po ito, guys, dahil panahon na high time na, guys, para ito po'y matupad. Di ba? Matagal na po tayo nagdurusa. Please naman. Matagal na po tayo nagsakripisyo. Matagal na po tayong gustong kumalas dahil wala na po. Laganap na po ang korupsyon, mga kaibigan. Hindi na po talaga kayang kontrolin ang korupsyon dahil po sa kind of government that we have. Unitary, hindi na po umuobra sa Pilipinas. Kailangan na po talagang palitan. Dahil pag hindi pa tayo kumalas, wala na po. Talagang magiging banana republic na po ang Pilipinas at magagaya na po tayo sa ibang bansa. Huwag na tayo mag-mention ng pangalan na hindi na po talaga sila naka-recover. Ang nangyari sa kanila, civil war. Ayaw po nating mangyari yan. Ayaw po nating pumunta doon sa armed conflict. Kailangan po natin na masinsinan, peaceful na pag-uusap, debate, para po, mga kaibigan, magkaroon po tayo ng hiwalay-hiwalay or sariling bansa, which is independence po, mga kaibigan. So, kailan po natin ito gagawin? Antayin po natin ang United Nations.